Yan, hanginan mo na. Ito, Barako 175. Yung maedad na. Naglalak siya pagka sinisipa yung kicker, tapos biglang hindi na mapaandar kasi matigas na. So ito naging sira niya. Sabi ko doon sa may-ari, baka natuyo ng langis. Pero naandar siya nung dalhin dito. Minsan daw may time na hindi matadyak, ang gagalawin pa si ikakambi pa nila to, saka uga-ugain, sabay masisipa na uli. So kasi ang nangyayari doon, yung tensioner tumutulak, nagkakaroon ng lock yung sa camshaft. So napansin ko nung binabaklas ko, nagalaw na to, diba? Ano din yun? Yan. Ba't nagalaw? Dapat yan hindi nagalaw. Ngayon titingnan natin kung anong laman doon sa loob. Ang sureball ko rito, sira yung bearing ng kanyang camshaft, saka yung kanyang rocker arm, sigurado sira to. Ayan, atin mo nang babaklasin. Pakita ko sa inyo kung nararamdaman nyo na sa barako nyo na gumaganit sipahin, tumitikas na yung kicker. So pa-check nyo kagad itong camshaft nya, baka katulad na nito ang nangyari. Ayan, kita nyo. So yan, bubununin na natin, tapos pakikita ko sa inyo. So pagtatanggal nyan, lagyan nyo ng marking muna para hindi mawala sa timing. Yan, nilalagyan ko siya ng marking para hindi sumala sa timing. No? Ganun ang gagawin nyo. Yan, katulad nyan, lagyan siya ng marking. Yan naman ay Kyotex lang, natatanggal naman yan. Ha? Kaya lang di kami nagkakabit na may dalang gulong. So ayan, minarkahan ko muna para maiayos natin ng maganda, no? Tsaka may balik natin ng tama sa timing. Pero babaklasin pa rin natin to kasi i-check natin mabuti, no? So ayan, mas kitang-kita nyo na ngayon, no? Ayan, ibang uga ang bearing nya, oh. May lagotok na pati. So ayan, makikita nyo yung mga bulitas. Wala, no? Naglaglaga na sa loob ng makina. Ayan. Kaya magpapalit na tayo ngayon ng camshaft kasi nagkatama siya. Kita yung guwit. Kaya okay. So ito nga pala yung panlagay ko, parang bunot ko ng pin ng rocker arm rayos, tapos yung pandukot ko sa ibabaw ng 8 na tornilyo. So yan, ganito lang teknik ko. Pag uugutin nyo yung rocker arm pin, kuha kayo ng rayos. So pagbabalik ganun din, kakabit nyo rin para maitama nyo yung butas dito sa ibabaw. So yan, pinalitan na natin ng camshaft. So yung ipinalit nating camshaft ay hindi original, no? Replacement lang siya kasi walang budget yung may-ari. Medyo mahal kasi yung original. Ang original niyan ay nasa kulang 3,000. Ito pa lang. Ngayon yung replacement napakamura, kaya yun na lang daw muna. So yung replacement iti binili nung may-ari sa ibang tindahan kasi sa atin original lang yung tinda natin nito. Kaya yun, bubuhay na natin uli uti-uti. So yung pagbabalik naman nito, katulad lang nung dati, tune up nyo lang siya ng bago. Syempre kasi magbabago yung clearance nya, kailangan nyo siyang i-tune up ng bago. So nakabit na natin yung isang rocker arm. Yan, mapapansin nyo nakabit na natin. So dito naman, so ganun ulit, lalagyan uli natin ito. Yan, nakabit lang uli natin. So ayan, ikabit na natin yung dalawang rocker arm. Ayan, ito yung isa.
ikabit na din natin yung cam sprocket. Tatapat nyo lang ulit sa pinag-Q-Texan nyo para hindi sumala siya ng timing. Kahit hindi nyo na sa buksan dito, maitatama nyo pa rin yung dati niyang timing, no? So lalagyan na natin siya ng tornilyo. So ayan, tapos na nating nikabit. Naibalik na natin yung ating tinanggal. So tetestingin natin kung ano na siya, paanda rin. So yun. So pagka kayo nga pala ay bago pa lang nagbabaklas nito, yung barako to walang ganto. Tatandaan nyo lang yung timing, tapos yung pagbabaklas minsan ang maselang kasi dyan yung guide, napuputol siya. Dapat medyo may technique din pagbabaklas yung dalawang tornilyo sa ali ring. So ayan, dahil balik na natin ang susubukang umandar. Yan, try sa unang, labot na si Pay, no? Okay tayo si Pay, no? Halos bagsak lang. Wala na kaingay-ingay. Tahimik na. Ayan, ganito na lahat. Maraming salamat po.